Ladies, alam nyo ba that if you can give or provide this kind of energy or atmosphere sa isang lalaki, I assure you na mapapaisip at mababaliw yan sa'yo. And the good thing is that you can able to train or practice, and of course, kayang-kaya mo ito na i-release, i-provide sa kanya. Ang tanging gawin mo lang is that alamin ang mga bagay na ito at dapat willing ka na gawin if you want to enjoy your relationship. So, huwag na natin patagalin pa. Let's go. Meron lang akong gustong ipaliwanag sa inyo. Before ko nasabihin kung ano yung mga atmosphere na to, gusto ko lang na maintindihan nyo that energy or atmosphere is very important sa isang tao. Kasi no matter how good, kung ano man yung sinasabi mo, kung ano man yung gusto mong ipakita, if there is no energy or atmosphere that is backing it up, magiging useless yun. Walang kwenta o walang silbi yun. Like for example, naramdaman mo na ba or napansin mo ba na may mga tao sa'yo na nagsasabing I love you, pero wala kang mararamdaman na pagmamahal talaga sa kanila. Why? Kasi yung atmosphere or energy nila ay hindi tugma sa kung anong sinasabi nila. Because atmosphere is that mararamdaman mo yan. Mape-perceive mo yan. Kaya nga mapapansin mo kapag pupunta ka sa isang bahay, may bahay na parang comfortable ka matulog. May peace doon. Samantalang may mga bahay din na kapag pumasok ka doon, nakakatakot. Or kapag pumasok ka doon, napakagulo. Pag pumasok ka doon, panay, away dito, away doon, walang katahimikan. Because yung bahay na yan ay may certain na atmosphere. So, ganun din sa isang tao. Kaya mapapansin nyo, may mga tao na ngaw-ngaw pero walang effect yung kanilang sinasabi because there is no atmosphere na nagbaback up sa kung anong sinasabi nila. Samantalang may mga tao na bihira lang magsalita. Pero bakit napapakinggan mo? Or bakit parang ang sarap niyang magsalita? Or parang may authority yung kanyang sinasabi because of an atmosphere. So, ganun din sa aming mga lalaki that whenever na may nararamdaman kami na atmosphere sa inyo is that kahit wala kang sinasabi, uuwian at uuwin ka niyan, hahabulin at hahabulin ka niyan kasi nakaka-addict itong mga atmosphere nito. At so kung gusto mo malaman at kung gusto mo matuto at kung gusto mo i-apply sa'yo, i-train sa'yo, i-practice sa'yo, makinig ka. Okay? Proceed tayo sa number 1. Ang atmosphere ng peace, kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano karami ang mga kaibigan mo, kung wala kang nararamdaman na peace inside, walang silbi ang lahat ng yun. Kahit may mga pambili ka ng luho, ng kung anong gusto mo, kung wala kang peace inside, walang kwenta ang lahat ng yun. You can able actually na i-trade in yung peace sa mga kasiyahan na nararamdaman mo because peace is very rare at ilan lang or bihira lang mahanap ito. Imagine kung kaya mo yun i-provide sa kanya. Na pag uwi niya sa'yo is that may katahimikan, walang maraming mga reklamo, walang maraming mga ingay, hindi mo siya inaaway sa mga maliliit na bagay, kumbaga may katahimikan. Kahit sa loob ng tahanan, mas pinipili mo ang katahimikan. At anong katahimikan na yun, hindi naman yung hindi ka na nagsasalita. Of course, nagsasalita ka but in gentleness, with respect, and mas pipiliin mo talaga na walang away hanggat maaari. Yung atmosphere na yun nakaka-addict at gustong-gusto natin na uuwian or mag-stay sa atmosphere na yun. And I believe that you can able to practice it. Gawin mo yun. Of course, hindi madali. Kung lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng babae na reklamo dito, reklamo doon, ingay dito, ingay doon, i-train mo unti-unti. Pakunti-kunti lang. Huwag mo kasing biglain kasi pag binigla mo, mahirapan ka talaga dyan. Kaya mo siguro for a certain period of time, pero kapag na-trigger ulit, baka mas worse ka pa kaysa yung una mong situation. Okay? Kaya nga, i-practice mo, i-train mo na mas piliin ang katahimikan kaysa kaguluhan. Okay? So, i-provide mo yun sa kanya. Pangalawang atmosphere na nakakabaliw sa aming mga lalaki is that ang atmosphere of patience. Sometimes, hindi ninyo napapansin ito. That kapag nirarush nyo ang isang lalaki, ang isang situation, is that hindi maganda ang nagiging resulta and ang worst nito, nasisira yung relationship nyo.
yung moments nyong dalawa. Even yung kanyang mga ugali na gusto mo mabago agad. Hindi eh. Sometimes you need to be patient na samahan siya, na tulungan siya para magbago, gano'n. Na ayusin niya yung buhay niya. Wala pong biglaan. Matuto kayong maging patient. Kasi kung wala kang patience, wala kayong ibang ginawa kundi ang magreklamo. Ang, sisihin siya. Ang, kung ganito kasi sana, And ang problema kapag ganun ka, walang peace. At hindi niya pipiliin ang makasama ka pag ganun. Ano po? Or like for example, kapag inutusan mo siya na meron siyang gagawin, like for example, ilabas niya yung kanyang basura, tapos meron siyang ginagawa. And sabi niya, wait lang, tapusin ko lang kumain, tapusin ko lang itong laro na to. Sometimes, may tama ka naman na dapat i-priority niya yung pinapagawa mo. Pero, mas pipiliin mo ang magkaroon ng patient na hintayin mo na matapos siya, tapos sa kanya gagawin. Ang problema sa inyo, kapag sinabi niya tapusin ko lang kinakain ko or tapusin ko lang itong game ko na to, kapag sinabi niyo gusto niyo gawin niya agad tapos ginawa niyo na, anong mangyayari? Mas liyan siya sa lalaki. So, habulin ka tapos sabihin ako na. The thing is that you think na okay yon na hindi toxic, pero ang katotohanan ng toxic yon. Ang nakakasira ng relationship yon. Kasi ang nangyayari dito is that pinapatay mo yung masculinity ng isang lalaki. Na imbis na siya yung gagawa, siya yung tutulong sa'yo, is that inuunahan mo na. So sometimes, ang gagawin niya na lang, sasadyahin niya yon na hindi ka papakinggan. Sabi niya, meron akong gagawin, para ikaw na yung gagawa para sa kanya. So ang problema dito, hindi mo natitrigger masculinity niya at hindi yan mag-i-invest sa'yo. Hindi niya papahalagahan kung ano yung mga bagay na hindi niya pinaghirapan dahil sa ginagawa mo ito para sa kanya. Or sometimes, ang nangyayari sa isang lalaki kapag ganun yung trato mo sa kanya, na gusto mo kapag sinabi mo, ginawa niya agad, is that naa-under mo siya. Hindi ganun eh. Dapat ikaw yung mag-submit sa kanya. Ikaw yung makinig sa kanya. Or maaaring ang mangyari sa kanya is that magkakaroon na ng fear. Paanong fear? Hindi niya ginagawang isang bagay dahil sa nag-enjoy siya, kundi ginagawa niya yon dahil natatakot siya sa'yo or dahil sa ayaw niya lang ng gulo. Ang problema kapag ganun yung reason ng isang lalaki, whenever na meron siyang ginagawa para sa'yo, is that hindi siya nag-enjoy. Hindi siya nag-i-invest ng tama. Ang mangyayari dito, hindi niya yan papahalagan. Okay? But if you allow him to do his job, to enjoy, to give him time, and to be patient, ang mangyayari dito is that ma-appreciate ka niya. Mas mararamdaman niya yung peaceful na atmosphere mo. And of course, hindi siya yung napipilitan. Hindi siya yung nararush. So, he can able to do it willingly with all his heart. And yun yung nakaka-trigger ng masculinity ng isang lalaki. Okay? Tandaan mo yan. Pangatlo na atmosphere is that the atmosphere of being grateful. A lot of women is that all you want to do is to receive. Tapos kung nagbigay siya, parang thank you na lang. Kumbaga, you are ungrateful. Kahit sa mga maliliit na bagay na nibibigay at napoprovide niya sa'yo, kahit yung mga maliliit na effort, you need to be grateful. And one way to show that you are grateful to him is that yung mararamdaman niya na na-appreciate mo, nararamdaman niya na nakikita mo kung ano yung kanyang ginagawa, ganun. Or nire-rewardan mo din siya sometimes, hindi dahil sa kailangan mo siyang rewardan, kundi kusa mo at gusto mong gawin iyon sa kanya. In that way, mararamdaman namin that you are grateful to us. Yun yung atmosphere na kung saan nagtitrigger sa amin to do more for you. Because yung atmosphere na ungrateful, pinapatay nito yung effort namin at yung kagustuhan namin na magbigay pa sa'yo, na mag-provide pa ng mas maganda para sa'yo, na mag-effort pa para sa'yo. But if that atmosphere na nire-release mo is that napaka-grateful mo sa kanya, trust me, believe me, mas lalo pa niyang gagalingan, mas lalo pa niyang dadamihan kung ano man yung ginagawa niya para sa iyo na ikabubuti at ikasasaya mo. Okay? Number 4, the atmosphere or energy is that the atmosphere of respect. Respect is very important sa aming mga lalaki because if you want na mas mamahalin ka ng isang lalaki, then you should provide that energy at atmosphere of respect sa kanya. Respect sa kanyang decision. Dapat siya yung final decision. Okay? Hindi po ikaw na babae. Learn to do that. Hindi ikaw yung nasusunod.
Hindi ko sinasabi na wala kang boses o patayin mo ang boses mo o wala kang suggestion. Of course, gawin mo lahat ng yon. But ang final na decision, siya. Huwag mong ipilit kung ano yung decision mo. Siya yung final decision. Kahit sabihin na natin na ikaw yung tama. Yes, magalit ka sa akin. Pero trust me, kapag ginagawa mo kasi na ikaw yung nasusunod, pinapatay mo yung respeto mo sa kanya. And kapag nawawala yung respeto mo sa kanya, nawawala din yung pagmamahal niya sa'yo. That's the truth, mga kapatid. Pinapatay mo yung masculinity niya because masculinity can be triggered by respect. Pinapatay mo yung pagiging lalaki niya. So if you want na maging mas productive ang isang lalaki, mas positive ang isang lalaki, mas mas maging better yung isang lalaki, then you need to show him respect. How much you respect your parents, your barangay officials, municipal official, the president, senator, congressman, or yung mga business partners mo, mas lalo sana yung respeto na ibigay mo sa asawa mo. Because that's the problem kapag nagkaroon ng familiarity yung partner natin, like naging familiar ka na sa kanya dahil sa asawa mo siya at lagi mo siyang nakikita, alam mo yung kanyang kahinaan, is that hindi mo na siya pinapakitaan ng respeto. Kumbaga naging familiar na siya sa'yo. That's the problem. It will kill that relationship. Not because alam mo yung weakness niya. Not because palagi mo siyang kasama is enough na para sirain mo yung respeto mo sa kanya. Hindi dapat ganun, kapatid. If you want na mapapaisip yan palagi sa'yo, na maging number 1 ka pa rin sa kanyang puso't isipan, then irespeto mo siya. Last but not the least na energy and atmosphere that you need to provide sa isang lalaki is that the atmosphere of vulnerability. Hindi ko po sinasabi na maging vulnerable ka sa lahat ng lalaki. But, if you perceive na seryoso naman yan, at of course, asawa mo yan, kung asawa mo yan, don't forget na maging vulnerable sa kanya. Pagiging vulnerability sa isang tao is that hindi yan delikado or hindi yan actually nakakatakot or hindi ka madi-disappoint dyan as long as naging vulnerable ka sa tamang tao, sa taong magbibigay ng halaga sa'yo, sa taong magpro-protect sa'yo kapag naging vulnerable ka, itatago mo ang sikreto mo, ganon, sa taong mamahalin ka talaga. Kapag nakita mo na genuine naman siya sa'yo, is that don't forget na maging vulnerable because whenever na naging vulnerable ka sa isang lalaki, is that mas natitrigger yung masculinity niya. Being vulnerable, it doesn't mean that ibigay mo lahat ng katawan mo. Hindi po, ganon. Okay? Especially kapag hindi mo pa siya sawa. Being vulnerable sa isang lalaki is that you allow him to come to you and invest in you. You open your heart to him. Huwag kang magtago ng kung ano-ano. Allow him to do something for you. Allow him na magbigay ng effort. Allow him to show his love. Allow him to discover you. Allow him. Hindi yung kapag nagtatry siya, binablock mo na agad. Pinipigilan mo na siya agad. Dahil sa takot ka, baka maulit-ulit yung nangyari, baka ganito. Please, you are blocking your partner from loving you. Allow him to come into your life. Especially kapag na-perceive mo na siya talaga yung para sa'yo. Okay? So I hope mga kapatid na meron kayong natutunan. I hope na nakatulong po itong mga advice at tips ko sa inyo. And I pray ng isang mas masaya, mas abundant, mas better na relationship sa inyo. So that's it. Thank you so much. Shalom.